Magandang araw ulit po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Nandito naman tayo ngayon guys sa Lucena, Quezon. Mag-install tayo ng 3 water pump. Bale, first day natin ngayon. Supply nila is deep well guys. Kumbaga, merong pump na hihigop from deep well papunta sa storage tank. Then storage tank, kakabit tayo ng booster pump. Yung storage tank nakalagay sa rooftop or roof deck guys. Ang advantage naman nun, if ever mag-brown out, si water pump o si tubig na galing kay storage tank is bababa siya or by gravity ang baba niya. Tapos lalagay din tayo ng booster pump. Ang purpose naman nun, syempre para yung galing kay storage tank, malakas yung tubig papasok sa loob ng bahay. Let's say halimbawa meron kayong water heater, ayun, kumbaga magagamit yung water heater kasi minsan si water heater kahit yung flow lang ng gravity hindi siya gagana kasi kailangan malakas yung pressure ng tubig guys. Ayan, punta mo tayo sa site, tingnan natin yung mga gagawin natin guys. Ayun, tara tayo sa site ngayon. Ito yung sa taas na, ito yung storage tank. 1, 2, 3, bali 3 yan. Yan, wala pala sa roof deck. Ginawan lang nila ng hindi pala to rooftop. Kumbaga ginawan lang nila ng talagang patungan. Talagang bubong na talaga to. Yun, ginawa nilang patungan yung storage tank. Storage tank naman kasi dito yung water pump or yung booster pump sa baba natin ilalagay. Papakita ko sa inyo mamaya. Pati yung yung kanyang jet pump na magsusupply dito ng tubig. Yun, kasi nandito may hukay na sila, may mga balon na. 3 din yan, tigit-tigisa. Yun o, makikita nyo, 1, ayun, 2, then 3. Ayun, sa may mga lata, tigit-tigisa din ng butas yan ng deep well. Ayun, kumbaga dyan kukuha ng supply ng tubig. May akit ng jet pump papunta dito sa storage tank. Then si storage tank bababa, dadaan kay booster pump, pasok sa bahay. Ngayon naman, if ever brown out yung tubig natin, diretso naman kay sa loob ng bahay kasi naka-elevate itong natin storage tank. Dito guys, kakabit nga din pala tayo ng filter. Dito tayo sa ground floor na sa baba. Yung water filter is fixed na sediment, AC, at carbon black yun. Tapos ito yung water pump naman na booster pump na binili nila, yung kukuha ng tubig doon sa storage tank na pinakita ko sa inyo sa taas kanina. Yan, dito papasok kasi magbubus ng tubig, papasok sa mga bathroom, sa kitchen sink, sa ang faucet. So doon maglalagay din tayo ng yung water pump. Yun namang water pump na yun or jet pump, siya yung kukuha ng tubig doon sa deep well. Kumbaga shallow well pump lang yung ikakabit natin dito na 1 HP. Yun, may mga abang na. Hindi ko lang alam. Yung mga abang nila is kung saan nanggaling. Kumbaga titrace pa natin kung alin yung inlet tsaka yung outlet guys. Pero magpapipe pa rin tayo or magbili niya pataas. Nagpagabi mo overtime. 6 PM na yan 6:04. Kasi nandito kami sa taas. Ang problema dito pagka yung gumawa kami na maaga or tanghali, sobrang init. Yun, iba yung singaw ng init dito. Kaya ngayon, pinantay naming lumubog yung araw. Kasi lilinyahan mo namin itong 3 storage tank. Then bukas na namin tutuloy yung sa baba. Baga dito lang sa taas, makafocus na kami. Makapaglagay lang kami ng mga PPR pipe. Yun. Tapos yung papalitan namin yung existing. Yun, PVC na blue. Tapos tatanggalin namin to, hindi naman need dito guys. Itong swing valve. Yan. Kasi wala namang magbabackflow na tubig dyan kasi yung ating water pump, kumbaga may swing valve na rin doon. The same time, yung dalawa yung water pump yung isa dito, yung mag-fill galing kay deep well. Tapos itong isa, yan, papunta ito doon sa booster pump natin. Meron tayong swing valve. Useless na to, kumbaga. Tapos hindi tayo maglalagay ng mga gate valve dito kasi lahat nasa baba na. Kasi imagine nyo, wala pala siyang access. Ayun, wala siyang access dito. Kumbaga, hindi naman ka basta makakakyat or makakataas dito sa storage tank pag magre-repair. Kaya gagawin natin, lahat ng gate valve nasa baba na, katabi na ng metro, ng filter, lahat nandun na. Kaya kumbaga, halimbawa, nagka-problema or mayroong gustong gawin,
nasa baba pa lang, may off na. Ayun, may access man dito, okay ng ladder or ng hagdan. Either, syempre, kalimitan, makakakit doon, yung mga magme-misses like, kagaya namin na plumber, di ba? Yun, kaya, nung switch, gate valve, nasa baba na. Yun. Kasi mag-control doon sa isang pump para mag-lift ng tubig dito sa storage tank pataas is float switch. Yun. Kumbaga, pag mababa na yung level ng storage tank, tsaka palang mabubuhay yung jet pump na galing kay deep well, kumbaga tsaka palang siya mag-fill din. Pag puno na or na-reach na niya yung hanggang dito, mag-stop na yung motor kasi angat na yung switch nung float switch. Ang mangyayari sa kanya, pag angat niya, umangat na yung tubig, tapos magkakat na yung current yung float switch, guys. Yan, titigil din pag-andar ng motor. Si booster pump naman, nakarely siya sa sa pressure switch kasi meron siyang bladder tank, guys. So yun, doon siya nakarely. Para hindi pagbukas ng faucet or ng gripo, aandar agad yung booster pump. Kaya naglagay tayo ng bladder tank. Yun. And guys, ginabi na kami. Pero ayan, hindi niya namin yung ito naman dito, casing lang yan. Yun, yung blue. Pero hindi namin dito yan sa blue yun. PPR yan, pumasok doon. May casing. Yun, tapos diretso dito. Yan, tapos naka-union patente na lang tayo. Nabanggit nyo kanina, wala na tayong gate valve kasi. Kasi hindi mo makakakit dito yung owner. Siyempre, wala namang access yun. Kumbaga, diretso lang siya. Wala siyang hagdan. Kasi bubong to. Pag nagka-problema, sa baba na lang i-off yung yung gate valve yan. Tapos naglagay lang tayo union patente if ever may gagawin dito sa tatanggalin yung storage tank. Mabilis hindi magkakat ng pipe, guys. Yan. Tapos bukas namin tutuloy, guys. Yun, tapos yan lang namin. Pakita ko sa inyo yung pagtatap ng float switch. Dito float switch yung gamit natin. Para pag 3/4 na lang, 1/4 na lang, mag-fill na siya. Then pag puno na, mag-i-stop na, guys. Yun. Hindi float valve yung gagamitin natin dito. Yun. Then disregard na rin natin yung float valve kasi wala naman siyang bypass na galing sa service provider. Talagang deep well lang to, guys. Kaya wala pa ring chance na, kumbaga, useless yung float valve. Yun. Kasi si float switch na yung magkakat ng niya, ng current niya, or magta-turn off ng motor niya, guys. Yun. Bukas balikan natin to. Sa ngayon, ito lang muna kasi gabi na, guys. Yan. Sana nagkaroon kayo ng idea. Sundan nyo yung part 2 nito, guys, yung susunod natin kasi medyo hahaba din yung video natin. Tapos pakita ko yung yung pagtatap ng float switch, guys, tsaka yung sa booster pump tsaka doon sa jet pump, guys. Yan. Sana kayo idea kayo ulit sa video natin. Maraming salamat po. Stay safe, guys, and God bless po.